tema natin sa essential doctrine is ang katuparan ng kaligtasan ng mga pinili. So alam naman natin yon nung una na may pinili talaga ang Panginoon. Election. Meron una nagbaba siya ng utos, di ba? Nag-ordain hanggang sa yung may tinawag at may pinili. So ngayon, dadako tayo sa katuparan ng kaligtasan ng mga pinili. So ang scripture text natin is sa Isaiah pa rin, Isaiah 43:11 verse 13. Basahin ko. Ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. 12. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. 13. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil. Ang unang lesson natin sa araw na ito para doon sa mga katuparan ng kaligtasan ng mga pinili ay substitutions. Kung yung mga pagka narinig natin yung salitang substitution, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? So, sometimes pagka sa yung mga athlete, diba, yung mga basketball player, yung sa mga 5v5, mga group sports. So may mga manlalaro na pinapalitan. May mga starting 5 yan eh. So mayroong mga reserve na kumbaga sa ano, pag hindi na kaya ng mga tao or nung player na makapaglaro sa extended hours ng paglalaro nila, mayroong pumapalit or humahalili sa kanila. Diba? To fulfill yung kung hanggang matapos yung laro. Kung hanggang saan umabot yung laro. Anyway, may oras naman yon. So, sa ngayon, ang pag-uusapan natin is substitution or kahalili. Key text natin is 1 Peter verse 3, chapter 3, verse 18. At ito ang sabi. Sapagkat si Kristo man ay nagbata. Nagbata, ito yung ibig sabihin na nag-suffer or na-experience niya yung kung ano yung na-experience din ng mga tao. Kasi nga siya ay naging tao rin, tulad natin. Dahil sa mga kasalanan, take notes, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Mamaya habang dinidiscuss natin, malalaman natin, actually ito yung pinakabuod ng pag-aaralan natin. So mamaya, ihimay-himay lang natin. Siguro, subukan ko maging mabilis lang kasi 2 points lang naman to na bawat points ay may 100 sub-points. Ay hindi, madali lang naman po. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. So dito pa lang, hindi siya makikita na natin kung bakit ginawa niya yon para maksikatuparan sa kaligtasan ng mga pinili. Siya yung nag-suffer, siya yung nakatanggap ng mga latay natin na dapat sa atin. Siya yung namatay, inilibing at nabuhay para sa atin. So, ito yung buod nun. So, una, ipinahayag ito sa lumang tipan. Ang sabi sa Genesis, wait lang po. Genesis 22 verse 11 to 14. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. 11. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At sinabi,
Abraham, Abraham. Tama. Yan sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Verse 13, dito tayo magpo-focus. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki. Tupang lalaki, it's represent Jesus, right? Sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag ang kanyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ng tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. So ano yung topic natin is substitution. So mayroong, instead na yung anak ni Abraham, nagbigay ang Diyos ng kapalit or hahalili para ihandog sa Panginoon. Sa 14, at pinangalan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon ay mahanda. Sa verse 13, una, yung tupang lalaki. Ito ay represent kay Jesus, di ba? Ito ay nagpapakita na may darating na isang tagapagligtas, which is si Jesus, si Jesus. Kordero, kasi ang makikita mo dito is, una, yung kordero, ibig sabihin is yung walang batik or walang dungis, maamo, matiisin, di ba? So, pangalawa, kinuha niya yung inadog, gaya ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay dinakip upang para sa ating ipakasaos, para sa ating mga kasalanan. So siya yung sa krus, which is yung parang kung saan nahuli yung sumabit yung sungay nung tupa. Then yung kahalili sa anak ni Abraham. Si Jesus ang umako ng responsibilidad na dapat ay sa atin. Siya ang pumalit sa atin dahil tayo ay walang kakayahang iligtas ang ating sarili dahil tayo ay makasalanan. Jehovah Jireh. Ibig sabihin nito, nagpapakita lang nito na ang lahat ay, kung hindi lulobin ng Panginoon, ay wala tayo. Siya yung nagpo-provide. Kung baga sa lahat ng nangyayari or lahat ng natatanggap natin is nagmumula lamang sa Diyos. Malinaw po ba? Medyo bibilisan ko lang po. Sa Isaiah 53, verse 1 to 7, ito ang sabi, Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagka ating minasdan, siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan. For tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. 'Di ba? Nung sa key verse natin, sinabi doon is parang siya yung nag-suffer din naman or nagbata din naman. 'Di ba? Ito yung dahilan, ito yung nakikita natin sa unang tipan pa lang, mayroon ng prophecy na may darating at tutubo sa atin na may darating ang tagapagligtas, which is yun nga si Kristo. At dinala ang ating mga kapanglawan, gayon man ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nagsigaling tayo.
So ang pinapakita lang dito na instead na tayo yung parusahan, tayo ang mamatay, tayo yung nasugatan, siya ang nasugatan, nabugbog, na parusahan, nagtamo ng latay dahil sa ating dahil sa ating kasamaan. Kasi wala namang makikitang mabuti sa atin kundi sa Panginoon lang. Kaya siya yung pinaka the best or offering or sacrifice na tinanggap ng ating Amang Diyos. Sa 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa na ligaw, tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin. Parang tinutukoy dito yung tayo niya or pagtanggap ng responsibility bilang tagapagligtas natin. Instead na tayo, siya pa rin, siya yung umako ng lahat. 7, siya yung napigati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipe. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Dito pa lamang nagpapakita na yung kung gaano kaamo yung Panginoon, hindi man lang siya umimik. Dahil, bakit ganyan ginawa? Dahil alam niya yung tungkulin niya na para tuparin yung mga katuparan yung kaligtasan ng mga pinili niya. Buhat pa man nung una, yung para tuparin. So kaya dito, tutuparin ni Jesus ang kaligtasan ng mga pinili. Si Jesus ay hindi umimik upang tuparin ang kaligtasan natin. Yun yung bottom line actually na ito. Pinag-utos ng Diyos na gawin ang pagpatay sa kordero, pero pansamantala. Ano sabi? Sabi sa Exodus 12:3-7, then tatalon tayo sa 12:13. Salitain ninyo ng buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero. So lalaki, yun pa rin, si Jesus pa rin, katutok. Ng isang kordero, ayon sa mga sangbayan, kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti, upang kumain ng isang kordero ay siya nga at kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong una, walang kapintasan, isang lalaki na iisang taon, isang kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. 6, at inyong alagaan hanggang sa ikalabing-apat na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. 7, at kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa taas ng pintuan sa buhay ng kanilang kakainan. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. 13, ang dugo ay magiging sa inyong isang tanda sa mga bahay sa inyong kinaroonan, at pag aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. Kordero. Yun nga, nabanggit ko na kanina ba yung kordero is siya yung walang batik, walang kahit na anong flaws, bata, tapos malumanay, mahamo, at matiisin. Dito sa mga verse na binasa ko kanina,
Dito ay inilalarawan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo upang iligtas ang lahat ng pinili buhat pa man noong una. Unang represents yung tupang lalaki, 1 taong gulang, yung ibig sabihin wala pang sakit to, wala pang kapintasan, walang kahit na anong batik. Yung dugo is nagre-represent ng dugo ni Kristo. So 'di ba na niligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung mga kasalanan natin, binuhusan yung tinakpan ng dugo ni Kristo. Kung mapapansin nyo doon, yung pag nilagpasan, kaya pansamantala lang, iniutos yun ng Panginoon doon para doon sa Israel. Kasi Feast of Pascua. Diba? Para lagpasan yung mga, kasi yung mapanirang, para lagpasan. Dahil nagre-represent yung dugo. So, dugo bilang palatandaan na naglalarawan ng dugo ni Kristo upang hindi maparusahan ng Diyos yung mga pinili. Yung mga pinili, yung nililigtas niya, yung lalagpasan. Kung mapansin nyo, may nilagpasan, merong hindi, lahat nilipon, di ba? Kasi nga, buhat pa lang nung una, alam na ng Diyos yung kanyang ililigtas. Pinili na yun eh. So, ang dugo ni Kristo ang dahil upang tayo ay luminis at magmukhang banal sa harapan ng Diyos. Kaya ito ay pinag-utos ng Diyos dahil ang dugo lamang ni Kristo ang katanggap-tanggap sa mata at harapan ng Diyos. Walang sinong mang tao na nabuhay sa mundo na karapat-dapat dahil tayo ay likas na makasalanan. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos gaya ni Kristo na siyang pumalit o humalili sa atin. Next is, pangalawa, isinakatuparan, at second point, isinakatuparan ng kaligtasan ng mga pinili. Ito ay permanente na. So, at magpakailanman. Ito na dumating yung execution na to, si Christ na to, tutuparin niya na yung layunin niya or kung ba't siya naparito sa Panginoon, sa mundo. Sabi sa 1 Corinthians 5 verse 7, alisin ninyo ang lumang libadura. Libadura represent yung dating tayo o yung dating kaugalian natin, yung pamumuhay natin before, nung wala pa tayo kay Kristo. Upang kayo'y maging bagong limpak, maging bagong nilalang na, hindi kung dati gumagawa tayo ng kasamaan, ngayon hindi na dahil nasa liwanag na tayo, nasa light na tayo ni Kristo. Natulad na kayo'y walang libadura sapagkat ang kordero ng Pasko ay naihain na. Ibig sabihin, nangyari na, tinupad na kung ano yung inutos ng Panginoon muhat pa man nung una, nung nakaraang natin aral, diba? So ngayon yung target natin is yung katuparan na. Makatuwid bagay si Kristo. Yun nga, nabanggit ko kanina yung dating tayo, kung dati tayong makasalanan, sugarol, kung ano man yung naging dating malakas tayo uminom, barkada, ngayon hindi na. Kasi nga, nakipag-isa na tayo kay Kristo, tayo na isa ng bagong nilalang. Dahil sinakatuparan na niya yung kaligtasan nating mga pinili. So, next. Ito pa yung mga verses na nagpapatunay. Sa John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Jesus give His life. Ito ay ang kamatayan niya sa cross. So binigay niya sa atin, or para makasiguran to, binigay niya yung buhay niya sa cross. Sabi din sa 1 Peter, inulit lang ito, yung kanina, yung key text natin, sapagkat si Kristo ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit ibinuhay sa Espiritu. Diba? Namatay siya, tapos nilibing niya ito, nabuhay siya sa Espiritu na. So ibig sabihin lang ito, yung napagtagumpayan niya or naisakatuparan niya yung layunin niya para sa mga pinili buhat pa man nung una. Sa Hebro 10 verse 4-5, sapagkat di maaari na ang dugo ng baka at ang mga kambing ay nakapagliligtas ng kasalanan. Bakit ito ay imposible?
Kasi yung nakaraan parang hindi natatanggapin ng Diyos yung mga burnt offering ng mga hayop. Kasi nga dahil ang mga hayop ay hindi pwedeng humalili sa mga tao at mamatay para sa kanila. Sino lang yung pwede? Walang iba. Si Kristo lang naman ang pwedeng mamatay kasi yun lang naman yung karapat-dapat. Sabi sa 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Diba? Sacrifice and offering. Ang Diyos ay hindi gusto ng hayop bilang isang handog, bagkus ay ang mas higit o mas mainam sa mga ito. At kung itutuloy natin ito hanggang sa verse 7, ang itinutukoy ito ay si Kristo. So, ibig sabihin, kung ano man yung dahil nag-aalay, yung nakaraan kasi sa Israel, nag-aalay sila taon-taon para doon sa mga kasalanan nila. Pero dahil kay Kristo tayo ngayon, hindi na natin ginagawa yun dahil si Kristo na yung gumawa sa atin. Siya na yung naging mabuting handog para sa atin, para mawala yung ating mga kasalanan. Takpan yung ating kasalanan sa harapan ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng dugo niya. Sabi sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman. O yun, yung kanina, permanente na, di ba? Nabanggit doon sa kanina. Ang mga pinagiging banal, sabi ko dito, the results of Christ's sacrifice for His people individually and collectively, so may pinili naman, hindi naman lahat, di ba, maliligtas kasi mayroong mga pinili talaga ang Diyos. That's our doctrine, di ba? Yun, masakit man, pero yun talaga ang totoo na may pinili talaga ang Diyos. Diba? Kung ano man, sino bang pwedeng mag-question sa Diyos? Diyos nga siya, siya yung nagliliga, di ba? So kung pipiliin niya yung gusto niyang piliin, ay ililigtas niya ang gusto niyang iligtas. At wala na tayo doon. Diyos yun. Di ba? Are permanent and irreversible. Hindi siya nababago. Di ba yung minsan natin sa atin, nagbabago. Minsan sa sports ulit. Minsan lamang yung isa, di ba? Tambak. Pagdating ng fourth quarter, bumabaliktad. Pero sa Panginoon, sa Diyos, hindi. Kung ano yung itinakda niya, yun ang mangyayari. Diba? Christ's sacrifice for His people saves them completely with nothing lacking. Wala nang iba. Diba? Kasi kung yung hayop may kulang pa yun, hindi naman yung talagang tapag. Pero si Jesus, kumpleto na lahat dinala niya na. Yung sabi sa isa pang halimbawa, sa Hebrew 10:18-19. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na pagtungkol sa kasalanan. Sabi ko dito, the work is finished with ED, completely and perfectly and forever. Kanina, permanent and mapagmalangan, di ba? God does not require any other sacrifice or any repetition of Christ. One sacrifice. Yung mga, di ba, may mga gumagawa, penitensya, di ba? Hindi na yon, hindi na kailangan yun. Kasi meron nang gumawa nun eh. 2,000 years ago, ginawa na ni Kristo yon. So wala nang tatanggapin ng Panginoon or ang Diyos, liban kay Kristo lang na gumawa nun. Sa 19, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Under the old covenant, only the high priest could enter the most holy place, sa dakong kabadal-banalan. Di ba yung sinabi ko kanina, yung every year, nag-o-offer sila ng burnt offering para sa sin sa mga Israelite. And that only once a year. No ordinary Israelite ever had the boldness or kalayaan to enter there. But now, dahil kay Kristo, any moment of any day, the believer of Christ can confidently enter the heaven most holy place. 'Di ba? Dahil kay Kristo. Kasi kumbaga nahati yung tela nakaharang doon eh. Dahil kay Kristo. Kasi nga napagtagumpayan niya lahat ng suffering, yung 'di ba, tinokso rin siya. Kasi siya lang naman talaga ang karapat-dapat. That is can enter the presence of God
God has made all believers priest. Actually, ginawa tayo lahat priest. And all may follow their high priest into God's presence. But this is only because the blood of Jesus has made atonement for sin and removed that barrier that separated God and men. Yung, mabilis lang. Conclusion. Conclusion na tayo. The Son of God became the Son of Man, that the Son of Man might become the Son of God. Ganda. Ulitin ko. The Son of God became the Son of Man, that the Son of Man became the Son of God. So, anak ng Diyos ay nagkatawang tao para maging ang mga pinili niya, lahat anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Karapatan ba 'yon? Hindi. Privilege 'yon. Privilege sa atin, privilege 'yon na binigay sa atin ng Diyos para matawagin natin siyang ama. 'Di ba? Hindi dahil sa atin, dahil kay Kristo pa rin yun. Kasi si Kristo lang naman tinitignan niya doon. Kumbaga sa tinakpan ni Kristo yung tayo. Siya yung nakikita, hindi tayo yung nakikita ng Panginoon. Yung dugo ni Kristo yung lagi nakikita niya. Sabi sa Corinthians 5, 2 Corinthians 5 verse 21, yaong hindi nakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Hindi makasalanan pero inari niya yung kumbaga sa substitute. Parang instead ba yung may mga binyag, natin yung mga ihahandog, mayroong mga inaanong ninong, di ba? Pag hindi makaka-attend yung talagang may proxy, so may substitute. Pero ito iba naman to kasi ito yung pinakamataas na substitute eh. Siya yung karapat-dapat eh. Upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. May 4 na great truths dito. Una, Christ is sinless. Wala talaga siyang kasalanan. Malinis, sinless. Na ako, parang skinless na yung nasasabi ko. Pangalawa, God made him to be sin, that is, God laid the sin, mamaya papaliwanag ko, but of the world on him, and Christ before the guilt and penalty of it. God counted him as if he were sin, every sin of man, all that is brutal and perverted and vile and corrupt, and every other kind of sin was put to the account of the Holy Son of God. Sa Tagalog, ginawa siya ng Diyos na maging kasalanan. Pero it doesn't mean siya yung kasalanan. Kumbaga parang siya lang yung pumalit. Parang siya yung, ibig sabihin, ipinataw ng Diyos sa kanya ang kasalanan ng mundo. Ipinataw lang. Hindi siya yung naging kasalanan, take note. Ng mundo. At dinala ni Kristo ang bigat at parusa nito. Itinuring siya ng Diyos na para bang siya ang kasalanan. Itinuring lang, hindi siya yung kasalanan. Iba yon. Bawat kasalanan ng tao, lahat ng buta, tiwali o masama, bulok, at lahat ng iba pang uri ng kasalanan ay inilagay sa kanya, ang banal na anak ng Diyos. Pangatlo, ito ay para sa atin. This was for us. God put our sins to Christ's account so that He may not have to leave them in our account. Ito ay para sa atin, inilagay ng Diyos ang ating mga kasalanan sa talaan ni Kristo upang hindi na ito manatili sa atin. Kung basta wala na, burado na, dahil kay Kristo. Hindi niya nakikita yung kasalanan, si Kristo lang yung nakikita niya doon kasi wala namang mabuti sa atin. Kristo lang. Wala. The bottom line is Christ pa rin naman eh. Then, pang-4, at ito yung muli, God's purpose in the world, in this was the believers might become the righteousness of God in Christ. This speaks of justification and of union with Christ. Christ himself is the righteousness of God. Believers are united to him and so become righteous in him. And in God's reckoning, what Christ is before God, believers also are. Ito Tagalog. Ang layunin ng Diyos dito ay upang ang mga
mananampalataya ay maging katwiran ng Diyos kay Kristo. Kay Kristo. Ito ay tumutukoy sa pagpapawalang sala at sa pagkakaisa kay Kristo. Si Kristo mismo ang katwiran ng Diyos. Ang mananampalataya ay nakikiisa sa Kanya at sa gayon ay nagiging matuwid sa Kanya at sa paningin ng Diyos. Kung ano si Kristo sa harap ng Diyos ay ganoon din ang mga mananampalataya. So kung ibig sabihin, 'di ba? Parang kung ano yung tingin ng Diyos kay Kristo, yun din yung tingin niya sa atin. Kasi nga si Kristo na yung nakikita niya. So parang dati hindi tayo 'di ba yung privilege na nakakapag-pray na tayo ngayon. Dahil kay Kristo. Dati di naman natin kayang gawin 'yun eh. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa Ama directly. Kasi wala tayo eh. Hindi tayo karapat-dapat eh. Pero dahil kay Kristo, pinaging dapat niya, ngayon madali na tayo nakapag-pray. Anytime, anywhere, kahit sa nagda-drive ka ng motor, nagda-drive ka ng sasakyan, pwede ka mag-pray. Kasi nga, dahil kay Kristo, ginawa niya na yun. Dahil siya na yung nakikita ng Diyos. Di ba? So, yun lang. Maraming salamat sa pagpakikinig at sana ay may natutunan tayo. Yun lamang po. God to God, bigyan glory.